Malungkot na tiningnan ito ni Tiny. Naisip niya na masama siyang umaliw. Pinagmasdan niya ang mga katulong ni Wolf na naglabas ng isang malaking bakal. Naisip ni Tiny na hindi niya estilo ang pagbabayad ng mga utang ng ganoon. Dagdag pa niya, hindi rin ito sapat para mahilam ang lahat ng kanilang mga sugat. Biglang bumukas ang safe, nagsimulang mahulog dito ang mga gintong barya. Sinabi ni Tiny na, gayunpaman, umapela siya sa mga tao na kunin hanggat maaari nilang dalhin. Naisip niya na ang pera ang pinakamahusay na aliw. Paliwanag ni Tiny, matapos tingnan ang safe na may pera na pag-aari ni Wolf, idinagdag niya na lahat ng pinilit niyang manatili dito ay dapat kunin ang pera at umalis. Nagtatakang tanong ng isa sa mga babae, binibigyan ba niya sila ng pera? Ito ay totoo. Isinandal ni Tiny ang kamay sa dingding ng safe at tumingin. Sa kanila, nag-aalalang tanong ni Emma sa kanya, paano naman siya? Sumagot si Tiny na ayos lang siya. Idinagdag niya na kinuha niya ang kinakailangang halaga. Inamin ni Emma na hindi siya sigurado. Sinabi niya nang may pag-aalinlangan na naiintindihan niya dahil sa kanyang edad, ngunit walang tao sa mundo na hindi maaaring gumamit ng karagdagang pondo. Tinanong siya ni Tiny kung saan sa tingin niya galing ang perang ito. Hindi niya kakailanganin ng ganoon. Ang lahat ng mga tao ay tumingin sa safe sa pagtataka, nakatingin sa ningning ng ginto. Naisip ni Tiny na hindi pa siya nakakita ng napakaraming barya. Naisip niya sa kanyang isipan na kung maaari lamang itong maging kanyang Tiny muli, hinarap ang mga tao, sinasabing makinig sila sa kanya. Sabi niya, kung may gagawin silang masama, kunin lahat para sa sarili nila o sabihin kay Lord ang pera. Si Lunar Wolf ay nagsimulang umungol ng may pananakot, dala ang kanyang matatalas na ngipin, takot na idiniin ng mga tao ang kanilang mga kamay sa kanilang mga mukha at dibdib. Tiny sa oras na ito, idinagdag na ang kanyang kaibigan ay pira-piraso ang mga ito. Nilapitan niya si Emma at pinayuhan siya na kung plano niyang umalis sa Pills, inirekomenda niyang pumunta kay Diane. Sinabi niya sa kanya na huwag kalimutan na kailangan niyang lumipat sa mga grupo at kumuha ng isang mersenaryo mula sa guild. Excited na tanong ni Emma, ano ang dapat nilang iwan? Itinuro niya ang kanyang daliri sa kanya at tinanong ang tanong, paano siya? Lumingon si Tiny sa gilid at sinabing may gagawin pa siya. Malungkot na sumimangot si Emma at tinawag ang pangalan niya. Sinabi niya sa kanya na malakas siya para mapangalagaan niya ang kanyang sarili. Sinabi niya na gagawin nila ang sinabi niya. Nakangiting tumingin sa kanya si Tiny. Sabi pa ni Emma na pupuntahan nila si Diane. Hiniling niya sa kanya na bisitahin siya tuwing gusto niyang magpahinga. She asked him okay. Napangiti si Tiny at nagpasalamat dito. Sinabi niya na mula sa araw na iyon, ang Red Light District ay sarado na para sa negosyo. Si Tiny ay naalis sa kanyang mga alaala sa pamamagitan ng boses ng isang gwardya na nagsabing ang bagong pinuno ay tinawag na Tiny ay lumabas upang salubungin sila at malakas na binibigkas ang kanyang pangalang pumupuri sa pagsasalita ng gwardya. Nagtatakang tanong ng pangalawang guard, bata ba ito? Nagtanong din ang unang gwardya, gaano na siya katagal dito? Sabi niya dito nakatira si Lord. Hindi raw dapat tumambay dito ang mga ordinaryong tulad niya. Ang pangalawang gwardya ay biglang nagtanong, paano niya nalaman ang pangalan ng bagong pinuno? Sabi ni Tiny, kaya ngayon siya na ang bagong amo. Nagsimulang itinagilid ni Lunar Wolf ang kanyang ulo patungo sa mga gwardya, na inilabas ang kanyang mga ngipin para matakot sila ng husto. Sa susunod na sandali, ang mga gwardya ay nagtakbuhan mula sa gate, si Lunar Wolf ay tumingin sa unahan sa bakanteng gate na may ngiti. Maya-maya pa, bored na tumangala si Tiny at bumantong hininga. Akala niya ngayon, saan man siya magpunta, ganoon din ang reaksyong naghihintay sa kanya. Napatingin si Tiny na may hapo habang tingin sa Grand Master ng Knightly Order Pills. Itinago ni Crone ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at sinabing may matamis na ngiti. Narinig niya ang tungkol sa kanya mula kay Rom,
ngunit siya ay mas bata kaysa sa inaakala niya. Hindi nasisiyahang tanong ni Tiny, kaugalian ba dito na tumayo ang mga bisita habang sinusuri niya sila? Nagsimulang manginig ang mayordoma sa gulat habang nakatingin sa kanya, galit na sinabi sa kanya ni Crone na huwag maging walang pakundangan sa sinuman. Inabot niya ang kanyang kamay patungo sa hilt ng kanyang sword, nakasimangot sa galit. Sinabi sa kanya ni Tiny na kaya niyang gawin iyon. Dagdag pa niya, hindi siya. Dapat umasta ng sobrang katangahan at parang mas mahalaga siya kay Lord. Lalong galit na tanong ni Crone, ano? Malungkot na tumangala si Tiny at sinabing narito siya bilang bisita sa bahay na ito. Pagbabanta nitong sabi sabay tangkang magtaas ng espada sa kanya, tinanong siya nito, baliw ba siya? Patuloy ang pagsimangot ni Crone at napabulalas na wala nang aasahan pa sa isang lalaking may nakaraan. Idinagdag niya na siya ay direkta at sinusubukang saktan ang lahat sa kanyang mga salita. Si Tiny na may naiinip na hitsura, ay nagmungkahi na malamang na sinusubukan niyang saktan ang mga tao sa kanyang mga salita. Nanlamig si Crone sa kinatatayuan, nasaraan ng loob at muli, dahil sa galit, inabot niya ang hilt ng kanyang espada. Naisip ni Tiny na siya ang pinakamasamang tao sa buong Knightly Order. Binunot ni Crone ang kanyang sword sa pinakamabilis na kanyang makakaya at sumigaw na siya ang mayordoma ay biglang iniharap ang kanyang mga kamay, nakaharang sa katawan ni Tiny at tinawag si Crone sa pangalan. Idinagdag niya na inaasahan ng Panginoon ang kanyang panauhin. Galit na nanggigigil ang ngipin ni Crone, galit na nakatingin sa ibaba. Napabuntong hininga si Tiny, napapikit. Sabi ni Crone, ibinalik ang sword sa kaluban nito, which is true, humingi siya ng tawad sa kanyang inasal. Bumalik si Crone sa kanya at sinabi sa kanya na isipin ang kanyang mga asal. Sabi niya, si Lord, hindi katulad niya, ay isang mahigpit na tao. Kinumpirma ito ni Tiny at sinabi, tulad ng sinabi niya, Crone clenched kanyang. Galit na naman ang ngipin, lumingon sa likod at naisip, kung hahayaan lang niya, tatapusin niya kaagad. Mabilis na naglakad si Crone Tiny at ang butler sa red-carpeted corridor. Lumapit si Crone sa pinto at malakas na ibinalita na galing sa mahihirap na lugar si Tiny. Sabi ni Timon Val sa kanya na pumasok ng nakangiti. Pumasok si Tiny sa nakabukas na pinto at humingi ng tawad para doon. Bigla siyang natahimik, nakatingin kay Timon Val. Natigilan si Tiny sa pag-iisip, nagtatanong, napaluhod ba itong si Lord Tiny? Inilagay ang kamay sa dibdib at sinabing, may paggalang, isang karangalan para sa kanya na makilala si Lord Timon. Nagtatakang tanong ni Timon Val, saan siya natuto ng asal? Sumagot si Tiny na medyo nagsasanay siya para maging karapat-dapat sa kanyang presensya. Sumandal si Timon Val sa sofa, ibinuka ang kanyang mga braso, ngumiti ng pagsang-ayon at sinabing magaling siyang magpanggap bilang knight. Tuwang-tuwang tumingin sa kanya si Tiny at inisip na hindi siya ganoon kadaling masanay, nagtatakang tanong niya sa sarili, ito ba talaga ang Panginoong kilala niya ang imahe ng isang matabang lalaki at busbusing nakaupo sa sofa na bumungad sa kanyang alaala. Naalala ni Tiny na lulong sa droga si Lord Timon. Nagtataka niyang tanong sa isip, ganito ba ang itsura niya bago siya na-addict dito? Napagdesisyonan ni Tiny na hindi importante ang hitsura, dahil sa loob-loob niya, siya pa rin ang aristokrata. Anuman ang dahilan ng ledger na ipinadala ni Asgard von Valencia para tapusin siya bilang kahalili niya, ito ay makagambala sa kanyang atensyon sa ngayon. Tumingin sa kanya si Timon Val, condescendingly, iniunat ang kanyang mga labi sa isang malisyosong ngiti, at sinabi na hindi pinarangalan ni Tiny si Crone ng ganoong kagandahang loob. Dahan-daang tumayo si Tiny at nagtatakang nagtanong, posible bang tretuhin ng pantay ang isang Panginoon at ang kanyang mga lingkod? Napangiti siya ng walang muwang, at nakahawak ang kamay sa kanyang dibdib, sinabi na gusto rin niyang pumasok sa paglilingkod kay Lord Timon. Nagalit si Crone at nagtanong, ano?
Masayang ngumiti si Timon Val at nagtanong, ibig sabihin ba nito ay tinuturing niyang karibal niya si Crone? Napagpasyahan niyang malayo ang pakay ng kanilang batang bisita. Kumunot ang noo ni Timon Val at nagtanong, kung bata pa ba siya, marahil ay may dugong noong o duwende. Kalokohan daw ito, sabi ni Tiny. Sa taong ito ay 13 anyos pa lang siya. Nanlaki ang mga mata ni Crone sa gulat at muling nagtanong ng 13. Bahagyang yumuko si Timon Val, nagulat na ibinuka ang bibig at napabuntong hininga. Ngumiti ito at sinabing balewala ito, lalo na kung lumapit siya sa kanila. Tumayo si Timon Val mula sa sofa at humakbang pasulong, sinabi, gayunpaman, hinihiling niyang pagsilbihan siya, at sa paggawa nito, nagdulot ng labis na pinsala sa kanyang ari-arian. Tinitigan siya ng masama ni Timon Val, naghihintay ng sagot. Galit siyang damilat at mariin na naglapat ang mga ngipin. Sinabi ni Timon Val sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin na gusto niyang marinig ang kanyang paliwanag. Kalmadong tiningnan siya ni Tiny sa mata at sinagot na para sa ikabubuti niya iyon. Hindi makapaniwalang tanong ni Val, para sa ikabubuti niya ay naiirita niyang sinabi na akala niya ay medyo matalino si Tiny, ngunit hindi niya maintindihan kung paano gumagana ang mundo. Hinawakan ni Crone ang sword mula sa kaluban nito, tumingin ng nagtatanong kay Timon Val at sinabing kung gusto niya, aalisin niya ito sa isang iglap. Nagbaba ng tingin si Tiny at nagtanong, alam ba nila na nagsimulang labanan ng Asgard sa Valencia ang pamamahagi ng mga substance at katiwalian? Excited na nanlaki ang mga mata ni Crone at nagtanong kung ano. Hindi pinansin ni Tiny ang kanyang tanong at sinabi niyang sigurado siyang batid nila na bumisita si Chloe von Valencia sa kanilang property kanina. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tao ang tungkol dito. Gusto lang niyang linisin ang lahat para sa kanila bago pa ito magkagulo. Napangiti si Tiny at matapang na tumingin sa harapan. Akala niya totoo. Sa makatuwid, kahit na nagpasya si Lord na suriin ang kanyang mga salita, wala siyang mahahanap. Ipinikit ni Timon Val ang kanyang mga mata at nag-isip ng mabuti, hinawakan ang kanyang templo gamit ang kanyang hintuturo. Napaisip siya na nabalitaan niya ito sa seremonya ng pagdating ng kanilang bunsong anak na babae, may plano silang malaki. Nagtataka siyang tumingin sa kanya si Crone, hawak ang kanyang sword gamit ang kanyang kamay, galit niyang sinigaw na nagsisinungaling sa kanya ang bata. Si Val ay puno ng mga brothel, kaya bakit sila? Galit na pinutol ni Timon Val ang kanyang pagsasalita, inutusan siyang bantayan ang kanyang mga salita. Magalang na yumuko si Crone, ipinatong ang kamay sa kanyang dibdib at humingi ng tawad. Biglang tumalikod si Timon Val at sumang-ayon, bagamat primitive ang kanyang diskarte, ngunit kung totoo ang sinabi niya, dapat siyang gantimpalaan. Magalang na yumuko si Tiny at nagpasalamat. Sinabi ni Timon Val na may kailangan pa siyang tiyakin. Kung sa bagay, mayroon siyang espiritong nasa ilalim ng kanyang kontrol. Umupo si Timon Val sa sofa, naka-cross legs at nagsindi ng tubo. Galit na kumikislap ang mga mata niya, tinanong niya, siya ba ang nagnakaw nito sa volume Spiritual Stone? Nagtataka si Tiny at nagtanong sa sarili, paano niya nakilala si Lunar Wolf? Nanlaki ang mata niya sa realisasyon. Naalala niya ang imahe ng Purple Heart, at nagtanong sa isip, ito ba ay isang bilog na gawa sa enerhiya ng demonyo? Tiningnan niyang mabuti si Timon Val, na napapalibutan ng isang violet, asul na aura, at nagtanong, sa gulat, siya ba ay isang dark magician? Hindi kailanman ipinahiram ng mga demonyo ang kanilang kapangyarihan ng walang sakripisyo. Ang pangalawang antas na magician ay maaaring isang baliw na pumatay ng daan-daang tao o nag-alay ng buhay ng 12-dosenang tao.